Alam mo ba, yung pinaka-kinatatakutang criminal organization sa mundo, nagsimula lang sa mga farmers na gustong pigilan ang pagnanakaw ng kanilang mga lemon. Sa loob ng maraming siglo, ang scurvy ay parang death sentence na para sa mga sailors. Ang sakit na yan, na dulot ng kakulangan sa vitamin C, ay tinatayang nakapatay ng mahigit 2 milyong European sailors noong Age of Discovery. Noong 18th century, kung saan ang Britain ang nagahari sa karagatan dahil sa walang tigil na naval warfare, mas maraming British sailors ang namatay sa scurvy kaysa sa labanan mismo. Tapos na-figure out ng mga doktor ang lunas, lemon juice. Pagsapit ng dulo ng 18th century, nagsimulang ipatupad ng British Navy na dapat may lemon juice na inihahain sa lahat ng crew members. Halos overnight, biglang sumipa ang demand para sa lemons. Ang prutas na ginagamit lang noon para sa dekorasyon at paggawa ng pabango ay biglang naging isa sa mga pinakamahalagang commodities sa Europe. Ang Sicily, perfect ang klima para magtanim ng lemons. Mayroon na silang maliit na citrus industry noon, pero nang tumaas ang presyo noong early 19th century, ginawa ng mga Sicilian farmers ang bawat available na lupain para gawing lemon groves. Umusbong ang produksyon, pagsapit ng kalagitnaan ng 1800s, nag-i-export na ang Sicily ng milyon-milyong case ng lemons taon-taon. Pero ang Sicily ay mahirap din, halos walang batas, at ang isang grove na puno ng hinog na lemons ay isang napaka-irresistible na target. Kayang ubusin ng isang gang ang isang unprotected grove sa isang gabi lang, sinisira ang buong kita ng isang farmer sa isang taon. Ang mga desperadong farmers, nagsimulang umarkila ng armed guards para protektahan ang kanilang mga pananim. Epektibo ang mga guards, sobrang epektibo. Agad nilang na-realize na mas malaki ang kapangyarihan nila kaysa sa mga farmers na nagpapatrabaho sa kanila. Nag-organisa sila bilang isang syndicate at binigyan ang sarili nila ng pangalan mafiosi. Ang protection racket ay napakasimple pero brilliant. Lalapitan ng mga mafiosi ang mga farmers at mag-o-offer ng proteksyon. Kung magbabayad ka, safe ang grove mo. Kung tatanggi ka, well, may mga kakaibang nangyayari sa mga groves na hindi under mafia protection. Biglang may lumilitaw na mga magnanakaw. Nasira ang mga pananim. Minsan, buong ani ay nawawala overnight. Ang mga mafiosi nakapasok sa bawat level ng lemon supply chain. Nangolekta sila ng protection payments mula sa mga growers. Nangingikil sila ng pera mula sa mga exporters. Nagnakaw sila ng portions ng mga pananim para sa sarili nila at ibinenta ng hiwalay. Habang lumalaki ang kanilang yaman at kapangyarihan, lumawak sila sa iba pang criminal enterprises. Extortion, fraud, violence for hire. Nagkaroon sila ng impluwensya sa gobyerno, law enforcement at mga lehitimong negosyo. Ang mafia ay naging isang shadow government sa Sicily. Tapos, noong late 19th century, nagkaroon ng sakuna sa Sicilian lemon industry. Isang matinding tagtuyot ang sumira sa mga pananim. Kasabay nito, nagsimulang makipagkumpetensya sa merkado ang mga Florida citrus growers. Bumagsak ang Sicilian lemon boom kasama ang buong ekonomiya ng Sicily. Noong 1890s, 10,000 desperadong Sicilians ang lumipat sa United States, naghahanap ng mas magandang buhay sa Amerika. Sumama sa kanila ang mga mafiosi. Ngayon, ang mafia ay malayo na ang narating mula sa pinagmulan nito bilang mga lemon grove racketeers. Ang family-based criminal organization ay nag-o-operate sa buong mundo, nag-o-organisa ng drug trafficking, illegal gambling, prostitution, extortion, fraud, at murder. Malakas pa rin ito sa Sicily at mayroon pa ring malalaking criminal enterprises sa buong Italy at United States. Lahat yan dahil kailangan na ng vitamin C ng mga British sailors. Sa susunod na maglalagay ka ng lemon sa iyong tsaa o mag-o-order ng lemon chicken, tandaan ang inosenteng dilaw na prutas na yan ang naglunsad ng isa sa mga pinaka-notorious na criminal empires sa kasaysayan. Isang organisasyon na nagsimula sa mga farmers na gusto lang protektahan ang kanilang mga pananim.